Parang testimony ko to. Pero testimony ng iba ang aking sermon ngayon. Testimony ng isang tagapagsulat. Bago tayo mananalangin patungkol sa ating mensahe, ay ating i-flash ang Psalms 127 verse 1. Kaisa-isa ito na makita natin sa rad, mga kapatid. Ang 2, 3, 4, 5, kasi 5 verses lang ito, ay hindi po ito nakalagay sa Shepherd's Rod, mga kapatid. Pero, ito ay aking babasahin ng buo. Atin ngayong tutunghayan, mga kapatid, kung ano ang Sabado. Yun ang aking ikinalungkot kanina, na ang Sabado, maraming patay dito sa aking mensahe ngayon. Namatay dahil sa paglabag sa araw ng Sabado. Nandiyan, mamaya-maya ng konti. Kaya ang inyong lingkod, mga kapatid, nagtataka sa buong Bulacan, bakit pag ikaw naka-schedule, bakit napakaaga mo? Sabi ko, Sabado na kasi. Kung maaari lang na gabi pa lang nandito na ako sa inyo, dito na ako sa inyo. Kaya lang, hindi naman po pwede na dyan ako matutulog sa inyo, kaya inagahan ko na lang. 5 o'clock, kailangan na kung malayo-layo, ay unti-unti na akong pupunta sa inyong simbahan. Okay? Pagkabasa natin ito, atin pong ipanalangin ang mensaheng ito na mangyari na ito ay tatalab sa ating mga puso, mga isipan, mga bawat himaymay ng ating mga katawang lupa, mga kapatid. Natural man sang-ayon sa ating pakinggan, yung natural man natin na ating pinaglalabanan, our first enemy is ourself. The Song of Degrees for Solomon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Bakit ko sinabi na Sabado ang ating pag-uusapan ngayon? Dahil ito lang ang nakasulat sa sa Shepherd's Rod. Ang sabi dito, mga kapatid, sa 2, it is vain for you to rise up early. Napaka walang kabuluhan na kayo ay tumayong o bumangon ng maaga, to sit up late, kayo ay magpupuyat, magtagal kayong matulog, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Anong kasunod dito? Tatlo na lang. No, dalawa na lang. Oh yes, tatlo. Tatlo na lang na verse. Pakinggan yung maigi. Bakit napunta sa Sabat itong aking gagawin ngayon, aking nabasa pala? Kasi ayaw ko ng testimony ko, dahilan sa ang testimony ko ay hindi kaaya-aya sa mga tao, kung hindi ang testimony nitong taong ito, bago manalangin ang inyong lingkod, na kapatid, para dito. Verse 3. Tingnan nyo kung anong kasunod. Malayo dito sa dalawang verses. Tingnan nyo lang maigi. Napakalayo yung kasunod na 3 verses. Bakit kaya dinugtong ito? At bakit ang 127:1 lang ang nasa Shepherd's Rod? Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Ngayon, yung aking ampun na isa, wala dyan. Yun ang hinahanap-hanap ko. Dahil kailangan kong maintindihan niya ito dahil nagpapaturo, tanong ng tanong, hindi na tayo magtatanong pagdating natin dito. Dapat wala ng tanungan. Dahil tayo ay natuturingan na tayo yung nagdadala ng mensahe for children. Salamat naman at nandito na si ate. As arrows, parang mga palaso, sabi ni Tad, yung palaso ko. Kasi mayroon siyang palasong dumidikit, gano'n. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. 5. Tayo manalangin na pagkatapos nito. Last yan, kasi 5 verses lang po yan. Pero doon tayo pupuko sa 1. Happy, blessed is the man that hath his quiver. Alam niyo yung quiver? Yung lagayan ng palaso dito sa likod. Full of them. They shall not be ashamed. Hindi ako po mahihiyang magsasabi sa inyo ngayon. Bagamat ang aking mga anak ay hindi gaanong masigasig, pero masigasig pa rin silang lahat. Bakit? Dahil po, kaya nga sabi ko, hindi tayo pwedeng magsalitain nang hindi natin napapatunayan yung sinasabi natin. They shall not be ashamed, but they shall speak
with the enemies in the gate. Kaya hindi ko na pwedeng patunayan ang katotohanan kahit saan ako mapunta dahil ang katotohanan ang magpapatunay sa kanyang pagiging katotohanan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat dahilan sa bagaman kami ay na karating dito na hindi namin nadatnan ang nais naming datnan, ngunit nandito naman ang aming isang anak, isang kapatid, Brother Jory, upang kami ay salubungin. Alam namin, Panginoon, na siya ay inanda. Ang iba na sumama na hindi inanda ay wala dito ngayon. Subalit, Panginoon, amin dinadalangin na sa bawat isip, sa bawat puso, sa bawat himay-may ng bawat katawan, ng bawat isang natural na tao na hindi ipinanganak ng Espiritu. Panginoon, dinadalangin namin na mangyayari nawa na tuhugin ng mga anak o mga araw ng pananampalataya ang inyong mga lingkod na nagpapanggap na mga lingkod na hindi tunay. Kaya, Panginoon, aming dinadalangin din naman na itong aming pag-uusapan ngayon o aming makapapakinggan ngayon ay magiging isang patalim na tatalab, patalim na dalawang blade, dalawang magkabilang talim na tatalab sa bawat kalamnan, bawat kasukasuan, sa bawat puso, bawat isip at bawat ninanais ng bawat isa sa amin. Pagpalain po ang aming pag-uusap na ito, ang aming pag-aaral na ito. Lahat ng ito ay aming dalangin at pinasalamatan. Kalaki po ang pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kasi, diyan tayo babasa, mga kapatid. Bakit napunta sa Sabado ito? May mga anak at ayong except the Lord will give you, magbibigay sa iyo ng sasakyan, except the Lord will give you a house, except the Lord will watch the city. Kahit anong lindol, kung nandito tayo sa Panginoon, hindi tayo matatakot dito. Kung ang katotohanan ay nasa sa atin, mga kapatid, ay wala tayong katatakutan. Okay? Kaya itutuloy-tuloy natin to dahil pag mapakinggan natin ang testimony ng isang sumulat ng Shepherd's Rod, malalaman natin kung sino-sino ang namatay dahil sa paglabag sa araw ng Sabado. Dito, mga kapatid, yung ating pagbabaliwala sa araw ng Sabado, yung ating pagbabaliwala sa ating pagpupulong na katulad nito. Malalayo ang pinanggagalingan natin, alam natin yon, pero susubukan daw natin ito. Many of God's faithful people had the same experience as Paul. Marami sa atin na mga tapat na bayan o mananampalataya sa ating Diyos ay mayroong karanasan na katulad ni Pablo. Time, however, will not permit me to speak of more than a few. Ang oras ay kukulangin tayo kapag aking babanggitin yung iba. Yung kahit na konti sa kanila na mga karanasan. When we enter into the belief which the Bible recommends, kung tayo ay papasok sa isang paniniwala na nirekomenda o pinapayagan ng Biblia, ng banal na kasulatan, then we are ready to enter into the experience which God wants us personally. Kaya noong mayroon akong nababasa, hindi ito manggagaling sa ibang tao, kundi sa pakikinig niyo sa banal na Espiritu, ay yun yung spiritual man na sinasabi. Ang natural man ay ayaw nila. At yun ang lesson natin sa noong nakaraang linggo sa church, yung ang kamangmangan sa krus. Yan yun. Okay? God wants us personally to be in, which after all counts most to us. Let me first give you my own as a concrete example. Sino yan? Ang sumulat? My own daw. Yung kanyang sarili. Ang kanyang ipapahayag sa inyo ngayon. Okay, next paragraph please.
while running a small hotel in the Middle West back in 1919. So, isang tao ito na sinulat niya ang sarili niyang experience. I became intensely interested in religion. O, 1919 siya nagsimula na magkaroon ng yung masidhing damdamin, masidhing pagnanasa sa pagiging relihiyoso sa religion. And providentially, yung bigay ng Panginoon sa kanya, joined the Seventh-day Adventists. Si Barry Hotep to, para makilala niyo ng diretso. They were at the time meeting in a rented hall. Katulad nito, isang bulwagan na kanilang inuupahan. Not too attractive for a church. Hindi, yung napuntahan niya, ay hindi kabigha-bighani, hindi kanais-nais, hindi maganda para tawaging simbahan. The people appeared to be very poor. Yung kanyang nadatnan, mayroon siyang isang hotel siya ay may nagmamayari ng isang hotel, pero siya, nung nadatnan niya, yung mga taong nadatnan niya, hindi lang poor, very poor, napakahirap na tao. Seem to be very poor. Pag very poor, wala na makakain to. Alam niyo ba, mayroong humihingi sa kanya dito. Mamaya na. Huwag kayong mag-alala dahil ito ay nabasa ko na ito. Ang sabi niya, aside from the preacher, maliban sa nagtuturo doon, I was the only one that was driving a car. Siya lang ang mayroong kotse doon at yung nagtuturo sa kanila. Anong klaseng kotse? Paano hindi maging very poor yung tinuturuan? Tingnan mo yung kotse nitong preacher, oh. And he had a worn-out Ford that I would not have given $1 for it. Kahit $1, hindi ko bibilhin yung sasakyan ng kotse, ang kotse ng preacher na yon na Seventh Adventist. Oh, ano, may poor pa ba dyan? Seventh Adventist, yung dollar lang ibabigay doon sa Ford na sira-sira na siguro. Oh, $1 for it if I had to drive it. Kung ako mag-drive doon, hindi ko yun babayaran ng $1. Gaano ba mahirap yun? Ang $1 dati, mataas, kahit hanggang ngayon naman. Pero sasabihin ko na po sa inyo na yung worn out, anong ibig sabihin ng worn out? Kayo ang aking isang Ford, worn out Ford. Worn out, hindi nyo masyado napansin, ano? Ano yun sa atin? Kung halimbawa, yung mga sasakyan na dinadala natin sa Bohol dati, ay, wala ka. Ha? Ha? Sa Bohol, kagang-kagang sa Bisaya, sa atin. Oh, mawawasak na. Next. Imagine now, what went through my mind? Ano bang nakain ng isipan ko? Ano bang napasok sa utak ko? And you may know that I joined the church only for truth's sake. Kasi kung gusto kong mag-church, doon ako sa iglesia ni Cristo. Kasi talagang maraming pera doon, tama? Pero hindi ito. Indeed, I had no other encouragement. Isa lang ang encouragement sa kanila. Ang encouragement lang sa kanya ay ang katotohanan. Dapat yun ang magiging mithiin ng bawat Seventh Adventist. My hopes of getting rich someday became a nightmare of getting poorer. Kasi siya, mas mataas-taas siya ang pagkapuro doon, mas mataas siya doon sa preacher, papunta na siya tuloy sa mas mahirap. Hindi naman katulad noon sa mga member doon na very poor. Hindi. Okay. Yes, the devil gave me as good a picture of poverty as he gave the Lord a picture of the glory of the kingdom. Sa kabila, kayamanan. Dito sa Seventh Adventist, walang-wala. Saan ka? Nagtanong sa sarili niya, saan ka ngayon? Punta ka doon sa mayroon kang hotel. Sinong dapat kasamahin mo? Yung mayroon ding hotel. Mayroong sariling negosyo. Pero hindi, pumunta siya doon. I nevertheless resolved to stay by the truth. Ilang beses na binanggit ang truth? 2 na. I had learned regardless what happened. Then, the time came that I sold the hotel, bininta niya, and accidentally got into a grocery business
But, after a time, I found that I did not want to be in it. Mahirap nga naman yung grocery. Mga kapatid, bakit mahirap ang grocery? Matrabaho. Yung isa doon, sa Los Angeles, mga kapatid, 7 na aking nabasa na stockholders namatay sa problema. Ang iba'y nagbigti, 7 yon nabasa ko. Los Angeles yon, California. But after a time, I found that I did not want to be in it. And I sold it at a loss. Oh, pabagsak, palugi. Then, that dark and gloomy picture of coming poverty enlarged itself 100-fold, but I did my best to keep happy in the Lord. The truth, na pa rin siya. Doon pa rin siya sa katotohanan, nanindigan. Tuloy, sometime after I had disposed the grocery store, I left the city. 6 months later, I landed in California. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kanina nabanggit ko yun. Pero nabasa ko ito talaga. Na ang yung mga stockholders ng California, yan o. Pero hindi ito sa panahon ni Brother Hotep. Itong panahon na mga 1980s na yung nabasa ko. There I took sick. Nagkasakit. Ito. At ibinanggit ko na ito kay Tera, mga kapatid, doon sa US. Sabi ko, kung 1,000 lang na 70 Adventist ang naging dahilan para ako'y mabackslide pagka 70 Adventist, wala na sana ako sa 70 Adventist ngayon. Marami. Humigit kumulang sa 1,000 na mga tao na nakausap ko. Dito sa loob ng 70 Adventist, talagang simplang na sana ako ngayon. Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi niya, isama mo muna ako pa. Sabi niya sa akin talaga yon. Sama muna ako sa katitisuran mo. Sabi ko hindi. Tayo ay dapat hindi matitisod sa katotohanan. Nagkasakit ako. And after doing all I knew what to do, kahit anong gagawin niya, one of the retired 70 Adventist ministers, matanda na, that live in the same place where I was living, said, let me take you to the Glendale Sanitarium. Dito, akin ang ikukwento sa inyo. Nandyan lang yan, basahin nyo, pag-uwi nyo, kukwento ko sa inyo. Sa Glendale Sanitarium, naranasan niya ang hospital na ayaw kang ipasok kung walang deposito. At nung ipinasok siya doon sa Glendale Hospital, mga kapatid, unang araw niya, walang nag-attend sa kanya. Sinabi lang niya, by check, kailangan kong mapasok. Pasok siya. Ikalawang araw, wala pa rin dumalaw sa kanya. Siya po ay nanginginig na sa hirap. Pangatlong araw, wala pa rin. Pero pang-apat na araw, next paragraph please. Gusto ko po ito dahil sa may mamamatay na sa hindi naman 70 Adventist na mamamatay dito. Na ano siya? Na confine siya. Sarili niya. Wala siyang kasama. Lagi siyang Fourth day na tayo. Ha? Fourth day, okay. Sige, dito tayo sa fourth day niya. Kawawa nga, yung taon to, kawawa. Dapat na backslide na ito. Walang, sabi, walang pastor, walang nurse, walang, ito, binigay siya ng nurse. Ang problema, sa ibinigay sa kanyang nurse, finally on the fourth day, the sanitarium chaplain, mayroon doon, came with apologies. Pakinggan niyo ang apology. Maganda bang apology ito? With apologies for his delay to see me. If I had known that you were a 70 Adventist, kung alam ko lang na 70 Adventist ka, explain ka pa, I would have seen you sooner. Sana kita na tayo ng mas maaga rito. Siguro may paluha-luha pa, payak-iyak pa. Ganon din sa mga eskwelahan natin ngayon, mga kapatid. Ay, hindi tayo makakapasok sa eskwelahan natin kapag wala tayong backer doon. I was not expecting him, though, and it did not make me much difference with me. But I said to myself, kung kilala mo lang ako, kung hindi mo lang ako alam, hindi mo ako kilala, kung sino ako, kung ano ako noon, you should have come sooner. Kung gaano kasakit na ang nararamdaman ko, sana napunta ka na. Kung sino ako, makikilala mo. Naubusan siya dito. Alam niyo ba na naubusan siya ng pera dito? Alam niyo kung magkano natira? Hindi mo nalaman, no? Ang natira sa kanyang Illinois, kung hindi yung Illinois bank niya, hindi siya mapapasok sa sanitarium Glendale. Ganyan-ganyan din yung ipinasok ko dyan ng alas 12 ng gabi sa ating sanitarium, mga kapatid. Sumusuka na ng dugo ang aking kasamang kulportor. Nung sumusuka ng dugo alas 12 ng gabi, mga kapatid, ipinasok ko, tinanong sa akin, anong trabaho niyan? Mga kapatid, dumating ang doktor para i-examine siya. Ilang araw? 4 na araw na nanginginig ang tao. Binigyan siya ng nurse. Alam niyo kung ano binigyan ng nurse sa kanya? Sabi, I was told that I was very sick, man. Sabi niya, sobrang sakit mo na. Malubha ka na. Malala na ang sakit mo.
and had to have a special day and night nurse. Yun, binigay siya ng nurse dito. To look after me, sabi ng doktor, sige, titingnan ka ng nurse mo, to give me the hydrotherapy. Alam niyo kung sinong nurse na binigay? Ang nurse na binigay ay estudyante, hindi pa RN, hindi registered nurse, mga kapatid, ang binigay. With my consent, a student nurse. Oh, kita nyo? Nursing student, hindi registered nurse ang may pinabantay sa kanya. Came in, but when the shadows of evening stretched over the sky, the nurse told me that they were short of special nurses, and so he himself was to wait on me all through the night. If I let him, lalaki yung nurse, I moved his cot into my room. Doon nakikitulog. Alam niyo ba ang sinabi niya? All the time. I was there though. He never once got up at night to wait on me. Para ako'y alagaan, hindi talaga tulog. Nako, nagdagdag pa ako ng patulugin dito sa aking kwarto na magkano? Mga kapatid, mahal. Ay, dapat nito, ang taong ito, backslide na ito si Adventist, pero hindi. Naging Sabbath school teacher to mga kapatid. 1920s hanggang 1930s nung siya ay patalsikin sa isang church doon. And thus, I had a private day and night nurse, and in the end, I was charged 50 cents an hour para doon sa nurse. Tulog-tulog ang nurse, pinacharge siya ng 50 centimos o sa kalahati ng dollar bawat oras. Eh, kung matulog ng 8 oras yon, mga kapatid, mayroon yung 4 dolares, tama? Pwede? Oo, kasi kalahati ng 8. $6 daily for him. So, nagto-12 hours siya. Natural. Dahil sa magdamag. 6 to 6. Ayos lang ako. Ayos lang itong lesson natin. Mga kapatid, mamaya yung Sabado ang aking sinasabi sa inyo. Kung hindi lang naging totoong Sabadista ang taong ito, kung hindi lang sa katotohanan ng Sabado, hindi na ito. Wala na ito sa atin. Okay. This, along with the additional charges, was a heavy drain on my already dwindling savings. Yung hubas na ang aking bangko. And the picture of growing broke and of staying poor grew larger and larger in my own mind, but I recovered from my illness. Oh, hindi siya masyadong inasikaso. Gumaling din naman. Kaya lang, and nagpasalamat din siya sa kanyang pagtira doon kasama ang pagtira ng sinisilduhan na walang asikaso. Yon. Sabi nila, pinagyabang nila sa Cebu na 70 Adventist Church lang daw ang di bumagsak noong lumindol. Mga kapatid, at saka yung sa sunog sa US, na 70 Adventist lang daw ang hindi nasunog. Huwag kayong rito mga kapatid, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa AI. Dahil ang AI ngayon ay gigibain na tayo. Malapit na. Nasa Tarlac na ang AI. Alam niyo ba yun? Ang laki ng Ha? Ha? Kita nyo? Mag-ano kayo? Pag makibalita kayo dahil ang AI, kapag tumayo yan, kung hindi sa Diyos yan, bagsak yan. Tayo, kung nasa Diyos tayo, anumang AI yan, walang kwenta sa akin yan, mga kapatid. This sanitarium incident, though, produced another disappointing picture in my mind. Nakakadismaya ito. Is that sanitarium God's place for His sick people? Sanitarium ba ngayon? Pumunta kayo sa sanitarium kung tatanggapin kayo. Noong tanggapin kami ng gabi, ano bang trabaho nito? Mamaya ka na magtanong. Sinabi ko talaga. Ikaw yung sa desk, mamaya ka na magtanong, ipasok niyo mo sa emergency dahil sumusukan na ng dugo yan, naging ninong ko yun. Binata pa ko noon, noong aking pinasok yan. Pasok niyo, pagkatapos saka ko dadalhin ang ID niyan dito sa inyo. Tawag noon, pang ilang ang kolporto? Yung una ay beginner, license, tapos credential. Pag subo ko credential siya ng 3 taon, alam nyo, magkano ang credential? Every 10 pesos, 1 peso lang babayaran mo. Ay umabot ng 100,000 yung tao na yon. Magkano nang babayaran? 10K lang ang binayaran namin. Gumaling siya. Nandyan pa. Buhay pa ngayon. Naging ninong ko, nakita na nila Titus yun. Nila mama. Ni Misio Pabilinia. Nasa Amerika yung kapatid. Okay. Tuloy tayo. Anong mayroon sa simbahan niya? The answer that came to this question was this. The sanitarium is God. Yung ating hospital ay sa Diyos yun.
And the church is God. At ang church na yung Laodicean church ay sa Diyos. But the people that are running them are reactionaries, that they are the modern priests, scribes, and Pharisees, that there is a need for more Samaritans. Tayo po yung uutusan dito, mga kapatid. More Samaritans among them. This is where God's truth is. Kung saan yung katotohanan, ilan ba yung pinagaling na isang bumalik? 10. Ilan ba yung asawa noong Samaritan woman? Ilan ang dumaan bago ang Samaritan sa isang ninakawan? 2 ang dumaan? Sigurado kayo? Una, tapos, Levite, pari din yun, pero Levita. Levita ang nilagay doon. Basahin niyo yun ulit at sabihin niyo sa akin kung ilan. Kasi ang alam ko, pang-4 na yung Samaritan. This is where God's truth, saan ba yun? Yes, God did help me. I kept the faith, complained about nothing, and stayed in the church with as good record as any. Good record ba tayo para tayo ay tatawaging Samaritan ngayon? Maraming patay dahil sa Sabado dito. At mayroon ding nalugi ang negosyo dahil sa kanyang paglabag sa Sabado dito. Kaya huwag ninyo nang hintayin itong testimony ito, mangyayari po sa inyo. Dahil po, hindi hindi lumikat sa akin kahit ninakawan ako dito ng jeep ako. Ninakawan ako ng isang linggo. Isang linggong koleksyon ko sa jeep dito sa Alabang. Hanggang San Pedro ang biyahe ko. Mga kapatid, si Tim ang anak ko noon. Silang lahat pala. Dahil nandiyan na si Tim eh. Ibig sabihin, si Tim ang dala-dala ng mama. Mga kapatid, nung ninakaw ang isang linggo, nag-uwi ako ng Bulacan ng kahit piso wala. 70 Adventist daw siya yung nagnakaw ng aking gabi ng Biyernes dahil magsisimba ako. Mga kapatid, iyak ako pauwi sa amin. Mama, pahiram dyan ng 20 para sa tricycle. Kasi ang jeep ay pinakaiusapan ko na lang. Maraming dahilan para ako mawala sa Sabado. Tama siya. Mga kapatid, ito. After I left the hospital, however, I was weak and my bank account was almost depleted. Wala na. It appeared to me too that there was nothing that I could get into with the Sabbath off. That I would fall to the mercy of some charity. Moreover, for several months, I had sent neither tithe nor my pledges of offerings to the church in the Middle West. Wala na siya may papadala. Consequently, may utang akong something like $75 ng utang ko. Sabi niya, tama ba? I owed $75. I thought then, naisip ko, that if I should fail to pay this debt now, kung mabigo akong bayaran ito ngayon, itong $75 na utang kong ito, while I had enough to pay it, I could never again get that much money together. And it would have to stay unpaid forever. Babayaran ko lang ito. Better get broke now, I said, and be free. Kahit na maubusan ako ngayon, be free of debt. Wala akong utang. Than to get broke. Itong last paragraph natin, doon ako titigil. To get broke, later, to be a debtor forever. Ayaw ko nang mangungutang buong panahon. Yan sabi niya. Ayaw niya yon. Magaling itong napakagaling ng testimony nito. My bank account, I figured, was just a little over my debt. Mayroon pang natira na kaunti sa aking account. When I wrote a check sa Illinois ito sinulatan niya, for the whole balance and sent it to the church in the Middle West, I was left with $350. Tuklasin ninyo, nung sinagot siya ng bangko, magkano ang pera niya doon? $3.50. Pero ang pagsagot ng dollar, nakasama sa envelope, isasarado ko na yan, wala na akong pera dyan, ngayon ay isasarado ko na. Sinagot siya. Alam niyo kung gusto niyo malaman kung magkano ang ipinadala sa kanyang pera? $3.50 na lang $3.50 na lang ang pera niya. Pero nung sumagot yung bangko, sa katotohanan lang ito. Magkano? Nagulat siya sa kanyang pagtatapat sa araw ng Sabado sa katotohanan. Yung $3.50 niya ay nagkamali ng tuldok. Naging, magkano? $350 as my final balance. I never discovered
how it happened. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya nalaman kung bakit nangyari yun. Ay, ang $350 nung panahon na yung mga kapatid, gaan na yun. Eh, yung $1 noon, yung Ford nga, yung Ford ng pastor, hindi nga niya babayaran ng $1 kasi sa sobrang kagang-kagang na, sa sobrang sira-sira na, sa sobrang, Pero nagagamit ko. nung pastor. Siya daw, ayaw niyang gamitin dahil mas bago yung sa kanya eh. Ibig sabihin, medyo mataas-taas yung kanya na ori. May hotel nga eh. Pero pabagsak ng pabagsak hanggang 3.50 na lang ang pera niya. Pero noong ibalik na ang envelope na pagsara niya, naibangko niya ulit ang $350. Mga kapatid, hindi niya naalaman yan ngayon. Tulad ng kay Abraham, turned out, as it turned with Abraham, after he had done all but slay his son, kung magtatapat ka lang sa akin, nang sabi ng Panginoon, ako ay sasama sa iyo. Yun po. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, nagtataka rin ako kung bakit ang inyong lingkod ay nandito pa rin ngayon. Umabante, napasok ko na yung SDARM, napasok ko na yung IMS, pinasok ko na lahat, yung home church doon sa Jensan, mga kapatid. Sabi ko, hindi ito. Mananatili ako, sabi ko. Sa Mountain Dale pwede, pare-pareho lang naman, sabi ko at Mountain Dale. Pero mayroon pang darating dito. Mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, nandito ang inyong lingkod. Nakarating dito ngayon. Ang ibig sabihin na yung paglago ng mga bata, andyan, si Tara, sana mananatili ang batang ito sa yung Sabado ninyo ay huwag ninyong kalimutan talaga, mga bata. Ate, si Tera ay medyo medyo ayos. Kaya nalulungkot ang inyong ama kapag ka mababalitaan katulad nito na kayo ay papabaya. Si Titus ang panganay sa mga lalaki ngayon dito dahil si Tera ang sumunod sa iyo. Tom, wala si Tom ngayon dito, nandun sa kanyang mga apo, aking mga apo. At si Mama ay, yun, pakiusap ko lang lagi, na huwag ninyong pabayaan ang katotohanan na kamit o natanggap ng ating tagapagsulat na ito. Dahil naging Sabbath school teacher ito at sa tulong ng Panginoon, sa Pabahay Church ngayon, ang inyong lingkod ay kapag walang-wala, bawat Sabbath school teacher na nasa taas, tuturo kasi nasa harapan ako, merong sasabihin si Brother Arnold, ako wala. Yung Sabbath school lesson natin mayroon. At yung Bible, mayroong sasabihin yan sa atin. Mga kapatid, ngayong tanghali, wala man ang ating ibang mga kasamahan na hindi ko kilala. Pero kapag umalis tayo na wala sila, ang aking panalangin na sana itong mission house, except the Lord build the house. Wala ito. Except the Lord will give you a car. Wala yan. Mga kapatid. Except the Lord bibigyan kayo ng damit. Sa ngayon, hindi naman ako bumibili. Pagkain, hindi ako bumibili. Bahay, hindi ako nagbabayad. Bahala ng Diyos kung bibigyan ako ng mga anak ko. Eh, sabi ni Mama, nakakahiya na sa mga anak natin na sila nagbabayad, sila nagpapakain sa atin, sabi ko, di pauwiin nila ako sa Mindanao para hindi na nila ako pakainin. Dahil ang magpapakain sa akin doon, galing sa Diyos, ay yung aming medyo kulang-kulang naman sa 2 hectares yun, 1.9 naman. Yung aming palayan doon. Pwede na ako doon, tama? Pero hanggang mayroon pa akong masasabi dito sa Luzon dahil marami pa ang plano ko. Pero hindi plano ng Diyos, wala na tayong magagawa doon. Ngayon sabi, mga kapatid, except the Lord build the house, nangyari sa sumusulat, ayaw siyang pagtrabaho. Huwag ka na magtrabaho sa Sabado. Sabi, pipiliin kong Sabado kaysa buhay kong mawala. Sunod Sabado, yung nagsabi sa kanya, patay. Ganon din ang nangyayari noong may nagsabi sa washing machine trade. Yung ganun, ang kasunod dito, basahin nyo lang. At lalo na yung manager ng washing machine, nasarado yun, yung washing machine na yun, dahil pinipilit siyang patrabahoin pag Sabado. At isa pa, yung isa na nakuha niya, maging salesman, sa kanya nakasama sa switch na, napunta siya sa switch dito. Mga kapatid, maganda, pati washing machine, pinagsabay nila. Mga kapatid, nakabili ng properties, ganito. Ang dami. Pero sabi niya, hindi pwedeng hindi tayo dadalo sa meeting. Sabi hindi,
Sabado ngayon, sabi niya ni Brother Hotep. Sabi naman ni Hotep, kailangan kang dumalo dito or mawalan ka ng trabaho. Mga kapatid, hindi nawala ang trabaho, nawala ang management. Hanggang nawala yung property na nabili nung kanyang kasama na dumadalo sa meeting tuwing Sabado. Sana ay inyong naunawaan mga kapatid, itong aking dinala sa inyo ngayon, yung testimony ng isang totoong 70 Adventist na hindi natisod sa ating mga eskwelahan, sa ating mga hospital, sa ating mga kapatiran. Pagpalain tayo ng Panginoon.